kayong apat na nag-recant, kayong mga nasa Marines, no? Pag-isipan ninyo, ang kausap ninyo, demonyo. Magbabayad yan, pagka nakuha niyo yung pera, etc., walang kaso. Pagka ganyan na, nakising kayo, patayin kayo. Useless, di ba? Kaya, kasi hindi nyo na marerecant yung recantment ninyo. So, nagsalita kayo ng una, tapos nag-recant kayo, bulaanan ninyo yung sinabi nyo una, sinungaling yung una, sinungaling tong 14, nakasama nyo, kayo ang tama, and then nagsalita kayo, tapos pinatay kayo. Ngayon, ang palalabasin nila, naratibo, ang nagpapatay, itong 14. Makabayang Pilipino, saman sulok ng Pilipinas at mundo. Happy Saturday, happy weekend sa inyong lahat. Paulan pa rin, maulan pa rin. Sana hindi kayo binabaha. Okay, sa mga mabundok na area, ingat, landslide. Mahirap yung bigla na lang may gumuho, matabunan. Basta pagka may evacuation notice, evacuate kayo, kaya magmamatigas. Pagka yung mga malapit sa baha naman o sa tabing ilog, ingat kayo. So, nihintay natin yung Lunes. Tuloy-tuloy yung impeachment, no? Day 15 ng impeachment. Day 15 ba? 14, 11, 12, 13. 14, day 14. So, wala talaga sa hulog yung natin, sistema natin. Ngayon, ang gusto nating pag-usapan ay yung mga Marines, no? Pera o kahon. Parang gano'n no? Pera o kahon. Ang offer ay 8 million. Naging 10 million. Naging 20 million. Kahon. Pagdating 25 million. Pera na, pera na. Tragis talaga. Yung apat ang nagbago, wala ng kaso, tapos na 25 million, yun yung balita nila, no? Yun yung kwento. Totoo man o hindi natin alam, sila nakakalam. Basta ang punto, ang kwento, apat yung nag-recant sa 18. Nakakulong ngayong weekend yung 10 kasi nga hindi pinroseso yung naproseso yung kanilang ang tawag dito, bail. So hindi nakapagpiyansa kaya kulong sila over the weekend. Yan ang mga tatalakayin natin yung development na yan. Pera o kahon? Ang unang tawad, 8 yun. Kahon! 10 million! Kahon pa rin! Binilangan ng pera. 20 million! Isang maleta na maliit. Nagde-deliver kayo dati niyan. Di nakita ninyo yung sige, okay lang ikuha ninyo. Hindi na makikita eh. Baka 25 million kahon. Hindi, pera na. Isang maleta. Yan. Anong takeaway doon? Hindi pare-pares ang tao. Iba-ibang konsiderasyon. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. Ng tao. Isipin nyo na lang, kayo yung senator nga eh. Isa nagpakulong. Si Estrada, no? Okay lang makulong siya. Yung dalawa, pera na. Pero kwarta o kahon nga eh. So yun yung nakaloko tong Pilipinas. So it will all depend on the character, upbringing, breeding ng tao, bawat tao, no? Kayo tumapat doon. Hindi natin alam kung nandun na kayo, meron nga dyan, ibang official, 1 billion eh. 1 billion. Kahon. Sumama ka na sa taong bayan. Kahon. Kumampi ka na sa amin. Kahon. Mag-withdrawal ka na. Kahon. Yun yung chismis yung iba. Ewan ko sino man yun. Kaya na mag-connect, kaya na mag-isip ko sino yun. 1B. Yung isa nga, 5B eh. 5B. Nagre-reklamo pa eh. Putang ina. 5 billion lang ang binigay.
Putya, no? Samantalang yung mga congressman, ang offer sa inyo ay 250 million. Pero na. Impeach na, impeach na. Kaya lahat may kanya-kanyang presyo. Yung mga vlogger nga sa iba nga dyan, 40 mil lang 50 100,000 kahon, pera na. Yung iba nga, monthly na bayad na 50 mil o 100,000. Yung namatay magkano? 2.5 million yung pinag-aawayan nila. So, anong ang malaki dito yung key takeaway, no? Sige, bumaliktad yung apat. Meron pang ilan na tira, 14 na tapos may 12 pa nga, di natin alam, niligawan, no? So, ano ibig sabihin? Ang narrative nila, no? Ang narrative, gusto ko sabihin, yung una, ang narrative nila, sinungaling. Kinasuhan sila, yung mga Marines, kinasuhan ng cyber libel. Ibig sabihin, pagka kinakasuhan ka ng cyber libel ng offended party na pinaratangan mo kuno na tumatanggap ng maleta, nag-deliver sa kanila, sila yung nag-deliver. Knock, knock. Hello. Delivery service. Ano yun? Maleta, sir. Maleta, may maleta. Ito ngayon, ang ano na yan, cyber libel. Okay. So, yun yung sinundan ng mga vlogger at mga troll at saka mga nagsasalita, yung mga para sa gobyerno, na puta na, magkakaso sila ng cyber libel, etc. Sinungaling tong puta ng 18 na to. Armed Forces nga dinenay itong mga to. Isinuka ang Marines. Sinuka ng sariling organisasyon. Kaya, no? Putaragis to. Nakakaya yung Armed Forces. Hindi yung mga Marines, no? Ako, ano ko yung mga Marines na yan mga idol ko yan, mga idol. Yung mga may prinsipyo. Pero yung namera na, hindi ko na idol yan. Wag nyo na sabihin Brave 18, Brave 14 na lang. Tapos baka mabawasan. So, ang mahalaga na dapat ilagay nyo sa isipan ninyo, mga kababayan, na bakit binibili? Bakit binibili? Bakit may nag-o-offer ng pera? Yun yung hindi na pag-uusapan. Yun yung hindi iniisip. Ang una iniisip, bumaliktad na, sinungaling, ganyan, namera na, etc. Wala ng prinsipyo. Pero ang isipin nyo, bakit may offer na una 8 million, naging 10 million, 15, 20, ngayon 25. Kumana na, pumayag na. Kung kayo may pamilya at may ano kayo, nape-pressure kayo, baka may sakit dyan sa pamilya nila, etc. At saka wala silang nakitang suporta sa taong bayan. Kulang ang suporta. Pinahamak pa sila ng mga handler nila. Napahamak sila. Ngayon hinahunting sila. Ngayon tatago sila. Delikado, 50-50 pa buhay. Mag-iisip ka, demonyo. Doon magaling ang demonyo. Alam mo, yung demonyo pakikitaan ka pa ng paldo-paldo sige na, pumayag ka na, wala ng kaso. Hindi nyo alam, baka mamaya tsuguin din kayo. Okay, wala ng kaso, nandiyan kayo, meron kayong so much money. Ngayon, alam nila na meron kayong pera, yung mga kapitbahay, ganito, bla bla bla. Tapos papasukin kayo na magnanakaw, patay kayo. Pwedeng ganun para tumahimik na kayo. And then matakot yung iba, etc. So, ang ano dyan, bakit may bumibili? Ano yung binibili? Pag-recant. Kasi yun ang nangyari, di ba? Binayaran ng 25 million, binabayaran ng 25 million, magre-recant. Talagang 8 million niya, buti nga, di pa bumigay Kaon! Sa 2025, 25 million, pera na. The most important takeaway there is bakit binibili yung testimonya nila? Bakit binibili yung katahimikan nila? Bakit binibili yung katotohanan? Para tumahimik na sila, para hindi na sila nag-recant sila, pinapawalang bisa nila yung salita nila na una. So, 4 yun, no?
Ano ibig sabihin nun? Hindi yung nag-recant sila dahil sa sinungaling sila sa umpisa. Pwede ka naman mag-recant nang walang pera na involved, walang bayad. Pero ang tanong doon, bakit may pera na involved? Sino yun? Sino yun na nagbabayad ng 25 million ng isa? Kaya kung isipin mo, 25 million, 25 million, magkano yun? 25M, ilan ba sila? 18 sa 10, 500 million. So minus 25, 450 million. Tulin ano? Tulin sa mat. 450 million ang binadget para sa kanila. 18. Meron pang 12. No? Wala pa naman sinasabi. Kaya mas bababa yung ano dyan. Bakit naglalabas ng ganong pera? Pera natin yan ha. Pera na taong bayan. Bakit naglalabas ng ganong pera? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila. Kaya lalo dapat kayo magalit. Lalo talaga dapat ilagay nyo sa isipan to. May mastermind, merong sindikato, mga tukmoy itong mga walang yan to. Takot na takot sila na lumabas ang katotohanan, kaya papatulan nila itong 18, babayaran nila. Well, ang bad news dyan, para sa kanila, hindi lahat ng tao kayang bilhin. Hindi lahat ng tao. Ang advice ko sa mga Marines, no, maganda kayo, baka tsugiin kayo, no? Yung kaso-kaso, mapagka ano kayo, pwede mag-chippy ng mga Pilipino, etc. O yung mga handler ninyo, yan. Trabaho ng mga handler nyo yan na pag-ingatan kayo. Dapat nung palang inisip na yan. Na yung pagsasalita ninyo na hindi... Yung umpisa palang nilabas kayo sa Club Pilipino Dapat nung palang kompleto Ricardo na. Nagtuloy-tuloy na. Hindi, napagpiestahan kasi. So, yung huling-huli ninyong appearance doon sa may double gem na doon sa may EDSA, no? Yung para sa mga malalaking gathering o mga kasal-kasal, no? Reception. Doon sa may parting EDSA na sinasabi, Senate hearing, Blue Ribbon, hindi naman dumating yung mga senator. So, ang tanong nga doon, bakit hindi dumating yung mga senator? So, na-set up yung meeting as na siguro, baka hindi alam ng mga senator. Kasi kung senator ang nag-set up nun, pupunta talaga mga senator. Tsaka, senator of the republic yon, hindi mo pwedeng basta-basta harangin. Pero hindi, nangyari doon wala yung mga senator So, question mark yun. And then, nagsalita sila, nag-conference. Yun nangyari. Kaya, nawala na ng pagkakataon. Pero kung kunyari, inassemble, sa akin kasi suggestion lang suggestion lang pagka ganyan, mag-assemble kayo ng korte, ang daming lawyer na nagsasalita Nandiyan sila, yan nga, nandiyan si Baligo, nandiyan sila, okay ng lawyer, mga lawyer. Sila Topacio, daming lawyer dyan. Si, General Garcia, tapos sila Respecio, sila Trixie, maraming lawyer. Ikarambola ninyo, create kunyari kung 5 lang o siyam, odd number, o kaya 15, parang Supreme Court, na lawyer ng taong bayan, create a People's Court. Yun, People's Court kayo ng People's Court nadidinig ko, People's Court, pero United People's Initiative, and then you are the one saying na magkaroon ng People's Court, gawin nyo na. Nag-create kayo ng korte talaga ng taong bayan. Anong masama do? Wala namang masama ron And then, dinigin natin ng taong bayan lahat ng That's how to do it. Hindi yung ibabarandal mo yung 18, tapos nun ngayon, nasaan yung suporta. Kaya nga, nagbanggel Kaya nga,
nung hirap magsalita kasi. Yung ano dan, ang moving forward, no? Nandyan eh. Napuntahan yung apat. Ibig sabihin, napupuntahan yung iba, no? So, dapat doon na pre-empt yun eh. 18, liligawan yan. Babayaran. Ipa-pressure. Idadanggel, wala kang kaso, etc. Tatakutin yung pamilya mo, etc. Dapat nung pa lang alam na. Yung sasabihin nila ma-implicate yung kriminal eh. Ma-implicate yung magnanakaw. So dapat nung pa lang, tuloy-tuloy na parang manok ba? Yung sa sabungan, di ba? Yung manok, pak. O, kikig ba? Pak. O, pagka nakatama, nahawakan mo ng ganyan yung leeg ng kalaban mo, liyamado, dehado. Yung manok pumapalong ganyan, tatama yung tari. O, di tapos. Di, nung unang labas sa ano kasi, dun sa ano yun, doon sa Green Hills, no? Club Filipino, dapat doon pa lang, tapos na. Then dumating na yung mga tao, naareglo na yan. Problema kasi, endgame. Again, ayun na naman, endgame. Kaya ako nagagalit kasi, endgame ang wala eh. Panay, ano lang eh. Kaya kita mo ngayon, apat, nag-recant. Oh. But that does not lessen the weight, the gravity of the testimony. Kasi may initial na testimony. At may salita na may bayad and may record ng pag-offer. No? So, it will all build up into a case later on pag ang taong bayan. Kaya dapat dito, mag-areglo kayo, hindi Supreme Court. Korte ng taong bayan. Upuan and then isang venue and then boom ko na. Labas lahat. At protektahan ng taong bayan. Gusto natin matigil yung testimonya. Lahat. Picture, lahat ng ebidensya ilabas. And then tuloy-tuloy na. Puti pananagutin natin eh. Hindi yung ganito. Kayo'y tinatakot, kayo'y nagtatago. Anak ng toko ayan. Ano ba yan? Oh, ngayon yung apat, nag-recant. Oh, yung iba, magre-recant. O, anong ginawa kay Gutesa? Given nga si Gutesa, o yung iba, ginulpe. O, nagtago. O, paano na? Alam naman ninyong kriminal yung may utak dito. Kriminal yung kalaban. Demonyo yung kalaban. Tapos nun, tartatuhin nyo ng patas na labanan. Hindi pwede. Para naman kayong mga Dapat dito, unahan. Gulatan. Ewan ko. Magagaling, bobo ako. Yun yung punto. Bobo ako. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Kayo magagaling. Okay, paano yung tao? Nagtatago. Sila yung delikadong buhay. O, nasaan dito yung mga leader? Saan dito yung mga magagaling na maingay? Gusto nyo magsalita yung mga to, magtestimonya, yan yung may hawak ng ebidensya, tapos nun, tatakutin yan. Paano sila? Bahala sila sa buhay nila. Tapos nagtatawag si Atty. Balikod, nandun daw sila, etc. Paano na? Kaya nag-decide ng ganon yung apat. They felt alone. They felt, wala eh. Wala tayong mapupurbetsyo dito. Wala tayong dito. Kaya, sige, perahin na lang natin. Putangin ng mga to. Putangin na, may kaso tayo, etc. Kaya magalit yung magalit. At least wala na akong kaso. Wala na kayo. And then you have the four na magkukumbinsi dito sa iba. Makikita ngayon itong iba na yun. Okay sila. And yung demonyo, sige tukso. Yeah, walang basta nga sa akin, lalo akong naniniwala na tarantado tong tong kalaban, demonyo, kasi binibili. Pinambibili, pera ng taong bayan eh. Tapos nun, yung 25 million, di biro-biro yun hindi 25 million na isa. Yung 18 na yan, pagka nabayaran mo lahat yan, kalahating bilyon yun. Imagine kalahating bilyon. Kung yan ginasto sa PhilHealth, ng putya, daming namamatay sa ospital tapos walang pera tapos yan kalahating bilyon, pambibili nyo lang ng testimonya ng tao para hindi kayo madiin.
Kaya nga walang kakwenta-kwenta to. At the same time, yun yung ano eh. Yun yung peg ngayon eh, impeachment. Inaano ninyo si Inday Sara. Putya, in prosecution. Apat na withdrawal, 125, 4, 500 million lahat. Tapos wala na. Bakit? Wala na ng confidential fund 125 million 2022. 2023, tatlong quarter lang. Yung last, wala na. Kaya 125, 325 at 375 plus ito 125, 500 million. Anong sila doon? Issue na issue yun, no? Issue na issue. Samantalang ang Bongbong Marcos, no? 4.5 billion, 4.5 billion, 4.5 billion. Ilang taon? 22, 23, 24, 25, 26. 5 taon. 22, 23, 24, 25, 26. 5 taon, 4.56 billion. Confidential fund, 225 billion. Intel, 2.31 billion. Total, 4.56. Xerox copy, 23, 24, 25, 26. I-total ninyo, yung 4.56, 5 taon. 22.8 billion. Hindi issue. Hindi issue. Saan dinala yung pera na yan? May resibo ba yan? Issue sa korte. Ang tinitira, Inday Sara. Ilan? 500 million. No, isang 125 sa 2022, isang 375. Parang napakawalang yan ng Inday Sara. Misuse of funds. Na binibira na ng mainstream media, mga vlogger, mga troll. Ay, nako. At kayong mga Pilipino na aanga-anga, maniniwala kayo sa narrative nila, sipin ninyo, 500 million, 500 million. 22 billion. Sa presidente pa lang at vice president, 500 million na ang may notice of disallowance lang so far na alam natin is yung 125 million na pinasa yung 50 plus million, 77 ang di pinayagan. May question mark pa na yung mga resibo hinahanap nila, confidential fund nga. Ay, nako. Pinipilit nila at yung tanong pa ni Pangilinan na kauna-unahan lang ba yan ng agency na inaudit mo na yan yung nagbigay lang na acknowledgement receipt, panay acknowledgement receipt ang binigay. Yes, Your Honor, sabi nung COA. Sabi nga nung COA, yan lang yung may confidential fund na Vice President kaya nga acknowledgement receipt lang binibigay confidential nga wala kang clearance Tapos may acknowledgement receipt na binibigay, ibig sabihin may pinuntahan yung pera. Hindi pa sapat yun. Sige, questionin. Pero, wag nyong paparatangan na magdanakaw na yung tao. 500 million, 22 billion. Sus Mariosep. Kung lahat ng ahensya nga na may confidential fund, ito total natin, ilan lahat ng confidential fund? Tapos mabigat yung Tapos habang nakikinig tayo dito sa distraction na confidential fund, yung impeachment ng Inday Sara, ayan, gumapang sila. Pera o kahon, ayan, 25 million, 4. Tigi-tigisa, 100 million yon. Pera ninyo yon. Pera natin yon. Ayan, na sila, nag-recant. Tapos habang kinakasuhan yung mga leader. So pagdating nito sa dulo, ubus na. Wala nang mga leader. Wala na. No? Wala na. Kakasuhan kaya ako? Kakasuhan kaya ako? Subukan nyo. Magkaalaman tayo. Putragis kayo. Kasuhan nyo ako. Tanganan nyo. Personalin ko kayo. Gago kayo. Ungas kayo. Alam nyo, kayo may kasalanan Sa kaya kakita, babayaran mo ng 25 million para tumahimik yung tao? Para mag-recant? Ang pag-recant, no? Konsensya yun, no? Pero yung o-opera mo na wala ng kaso. Imagine, wala ng kaso tapos nun, mananahimik ka na, happy ever after with your family, 25 million. I-recant mo lang. Ibig sabihin nun, yung nag-o-offer, kasama yan sa sindikato. Kasama.
na magbabayad sila ng 25 million kada isang tao, ire-recant mo yung sinabi mo para wala nang ebidensya. That's why they're trying to erase the evidence. Kaya ang sagot dapat dyan, mga kababayan, at mga handler, o sino man kayo mga handler, mga book, no? Dapat ang solusyon dyan, mag-arrange kayo ng mga lawyer, ng mga desidido. Mga lawyer talaga, no? Na ipalabas yung katotohanan talaga. Hindi yung ganyan-ganyan. Wala mangyayari. Senate hearing, ano yan, Blue Ribbon, wala man. So, yung sinasabi niyo yung United People's Initiative, totohanin nyo. Be united, come out with a United People's Court. And then, dinigin ninyo yung mga sinasabi niyan, Exhibit A, Exhibit B, gawin nyo style korte na merong magdedepensa. Imbitihan nyo. Kung ayaw pumunta, di ayaw. Ayaw nila. No, maghanap kayo ng mga lawyer na magdedepensa sa yan sa sindikato na yan. Kung ayaw, default. Basta prosecution kayo May pagkakataon pa sila na yung defense nila. Pagka i-forfeit nila yung defense nila, umikot ang gulong, tapos alam na ng tao kung anong gagawin. Di ba? At mahalaga dito, ilabas lahat ng ebidensya. Kung ginawa yan noon pa, mula doon sa Club Pilipino, tuloy-tuloy, hindi na umabot dito sa nabili yung 4. Tatakutin yung 4. Hindi na aabot sa ganyan. Hindi na aabot na yung pera ng taong bayan, nilulustay para ipambili ng baliktarin yung ebidensya. Question mark. Yung natitira. Magre-recant ba yun? Mape-pressure din ba sila? Yung 12 na hindi na nasabi ko sino, may dadating pa raw 12, etc. etc. Ilabas kasi hindi yung bits and pieces. Because yung taong bayan nagkakaroon ng idea na peke. Yun yung ano dun bumabalandra, bumabalik. Bakit? Yung sa double gem na yun, galit ako doon sa bakit hindi pa sinabi sino yung nabigyan sa Armed Forces at saka sa PNP ng maleta. Bakit sinuprespe? Dapat labas na lahat. Ano ba yan? Ano yan, may favor? Kasi babaliktad, inaasahan nyo? Hindi. Bakit nyo aasahan yung tao na babaliktad magkakakampi ng taong bayan? Hindi makita ko, sampalin ko yung gago na yun. Pagkaalam ko kung sino yung nabayaran dyan sapakin ko basagin ko yung ilong ba. Putya na. Aasahan yung babaliktad para sa taong bayan. Nakita nyo, tumanggap na. Anak Maria Josep, Wala, pagka ganun, compromise na yung ng tao. Well, anyway, mag-retire na lang tayo. Venice. Mag-retire, tawagin, magtanim na lang ako. Magtanim na lang ako, mag-alaga na lang ako aso. Tawagin niyo ako pagka evolution na Nakainis dito. Gipit na gipit ka, nagigipit ka pa, yan yung nangyari dyan sa 18. Doon sa 4. Gipit na gipit ka, ginigipit ka pa, tapos yung suporta na inaasa mo, wala. Hanggang salita lang. O paano? May pamilya. May buhay sila. Sa mga kagaya natin, easily said, lumabang kayo, tuloy-tuloy lang, yung gano'n ba? Tumayo kayo, easily said yon. You have to consider, put yourselves in their own shoes. Pera o kahon. Kahon. Up to a certain time yung kahon. And then, it's going to be a balancing act na between pera or kahon, mag-iisip ka, and considering everything considered, pinera na nila. Tapos galit kayo na bumaligtad. O nasaan yung taong bayan na dapat tumayo? Nasaan yung taong bayan para depensahan sila? Tapos sila pa ngayon yung masama. Sila ngayon yung may kaso. Sila ngayon yung hinahabol. Nagkaroon ng opportunity, itong mga demonyo inoper. 25 million. They took it. Practical And then they can live their life. Bakit?
wala kayong pakialam eh. Wala kayong pakialam. Ba't sila magpapakamatay, magpapakadusa sa mga tao na kagaya ng Pilipinas na walang pakialam yung mga tao? The same question sa kayo, tayo. Bakit ako magpapakamatay, putang ina, para sa mga ganito? Di ba? Kaya nga, and God is watching. Sa totoo lang, God is watching. Kayong mga kriminal kayo, kayong mga tarantadong walang niya sa gobyerno, God is watching, kala nyo nananalo kayo. No. Of course not. You will not win. The people will win. Kala ninyo, pinalalakpas lang lahat ng langit yan. Kala ninyo, may design ng langit. No? Ang gusto ng langit, kung kailang aggarbyado na ang sitwasyon, doon yung madadama yung power ng langit. Yung power ng Diyos, lagi naman ganun eh. Na imposible na kayong manalo, doon siya magpaparamdam. Doon yung divine intervention. Kaya kayong mga maiingay, na mga kapwa Pilipinong maingay, kala nyo nakakadama kayo, kundi kaya kala ninyo ganun-ganun lang. You lack the faith, no? You lack the faith. Yung mga follower ng Inday Sara na Duterte, kung makasigaw dati, Duterte. Ngayon magnanakaw naman pala talaga eh. Putang inahanip kayo. 500 million, 22 billion, presidente pa lang yon. Yung iba na agency, tapos hurt kayo. Confidential fund, kung ano yung timpla, kung ano yung menu, yun nun, lahat. Yun yung sahog lahat, no? Yun yung sinisingil itong Inday Sara, hindi tama. And we're spending so much sa impeachment na yung kalokohan, may proseso. Hindi naman siya pwedeng impeach doon sa Article 1. Yung Article 1, yung kowa-kowa na yung confidential fund. Hindi siya, kasi may proseso, hindi pa tapos. Paano siya may impeach dyan? Meron niyang kaso na pwedeng isampa kung talagang sinabi ng Supreme Court, tama yung desisyon ng COA. Tapos nun, final and executory. De bayaran, tapos. Pagka nabayaran, tapos. Wala na. Kaya nga may notice of disallowance eh. Dinidisallow eh. Kaya bayaran mo. Yun yung sistema eh. Pagka di mo nabayaran, kulong ka. Pagka binayaran mo, paano? Kasi na-disallow eh. Then, it will hurt your wallet, your bank account, kung babayaran mo. Tapos na, ano pa, asunto mo, binayaran mo nga eh. Umutang kayo, kunwari, sa isang tao, may utang kayo, 10,000, dinemanda kayo. Civil case, no? Ano nangyari? Pagka sige, babayaran ko, 1,000 kada taon. Di 10 taon mo binabayaran. Sinabi ng korte, sige, with interest. 120, kunyari, ganun ba? 1,200. So, binayaran mo, 10 taon. Bayad ka. At nagpumayag kayo, nagpirmahan kayo. Kaya nga may sistema eh. Pero kung titirahin mo impeachment, hindi pwedeng may proseso, hindi pa tapos yung proseso. Tapos ngayon hindi pa tapos yung impeachment, babanat nila ng merong plunder. Kasi 225 million, etc. Saan damakal na yan? Mali. And pera natin ang ginagamit. Meanwhile, pera pa rin natin ang ginagamit para bilhin yung katahimikan, bilhin yung katotohanan. Tahimik na, mag-recant na. Tama ba yan? At kayong mga law enforcement, no? Kayo, mga Pilipino rin kayo, animal. Mga Pilipino rin kayo, mga law enforcement, mga armed services. Yung pagka sinabi ninyong trabaho lang, no? Pera-pera rin kayo. Kasi mahalaga sa inyo yung trabaho niyo kesa sa gawin yung tama o mali. Alam niyo yung mali, pero susundin nyo. Ine-enable ninyo yung mali, yung mga sindikato na yan, anak ng toko Tapos doon sabihin nyo, trabaho lang sir, trabaho lang. Trabaho lang, wala kami magawa musod lang kami. Pera-pera kayo, wala kay prinsipyo. Pero kwarta o kahon din kayo Kwarta. Pera na. Kaya nga, walang prinsipyo. That's why we have to evolve
into a nation na yung kultura talaga natin, ang laki ng depekto. Yung production line natin ng mga Pilipino, mali talaga. Okay, balik tayo kay Marcos, 22 billion, 1922, 2022, 23, 24, 25, 26. 22.8 billion. Intelligence and Confidential Fund. Bakit nangyari yung baha na yan? Bakit nangyari yung lintik na nanakawan tayo? 22 billion Confidential and Intelligence Fund. Hati yun. 11-11 kunyari. Oh. Ano ba, magkano? Oh, mahalos ganon. Yeah, malaki lang ng konti yung Intel. 231 times 5. Magkano yun? 2.31 times 5. 5 years. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 15, carry 1, 11.55 billion intelligence fund. O ba't hindi nyo na tiktikan yung mga droga na yan, ha? Yung mga CPP, NPA, NDF na yan, yung mga nare-recruit ng mga bata na enkwentro, at yung mga ano na yan, yung mga nakawan sa gobyerno. Bakit? 11 billion intelligence fund. It shows incompetence, it shows na wala eh. Ayun yan, ginagamit. Nasaan yung pera? Bakit nagkaroon tayo ng ghost project sa flood control? Ba't kayo nakawan ng 1 trillion, 2 trillion na nakawan tayo? Ano nangyari? 2 trillion na nanakaw. Anong ginawa ng confidential fund at saka intelligence fund? 22 billion, 11 billion yung yung Intel. For the past 5 years. Anong ginagawa nyo? Saan yung ginamit yung pera? Ang ini-intel ninyo, mga Duterte. Yung mga kalaban ninyo sa politika. Pinambabayad ninyo just impeachment. Ganun ba? Kasi kainis kayo. Yung truth of the matter is panay abusado kayo sa gobyerno. Ninyon. At yung hindi abusado, yun ang dinadown ninyo. Anong ginagawa niyo doon sa mga bata na congressman? Sinususpindi ninyo. Sila Barsaga, sila Lebiste, inaano ninyo. Tapos itong mga senator ngayon na hindi nyo kakampi, tinitira ninyo, tinatakot nyo na, kinakasuhan, ganun. Petano, Padilla, Legarda, di ba? Mga Bilya. Takutin nyo, takutin. Alam nyo, ang babagsakan nito, magre-revolusyon yung tao, magagalit ang tao. Pinipilit ninyo kasi yung gusto ninyo. Tapos na noon, yung Marcos Sr., nag-revolusyon noon. Kaya nga, ang dyan, maikli ang pasensya ng tao noon, mula nung pinatay si Ninoy, 3 taon bago nag-people power. Ngayon, yung military, alam nyo yung alam nila yung formula binayaran yung military. Kaya yan, trabaho lang ang mga military, pera-pera, etc. etc. Kasalanan na Digong, tinaas yung sweldo. Ay nako, pagka umikot ang gulong, tingnan natin kung anong gagawin ng taong bayan dyan. Tingnan natin kung anong gagawin ng taong bayan dyan. Sovereign Filipino people ang masusunod eh. Tingnan natin, para hindi na magkaganyan yung ginagawa. Matakot sa taong bayan, hindi yung matakot sa isang tao na presidente. Mali na nga susundin pa. Commander-in-Chief ko, no? Hindi, mali. You have failed the Filipino people, AFP, PNP. You have failed, NBI. You're failing the Filipino people. And this failure will cost you so much. It will cost you, no? If the people resort to anarchy, patay tayo. If the people resort to a bloody revolution, patay tayo. Civil war, patay tayo. Secession, patay lalo tayo. Republiko, Paksili, Luzon, bahala kayo sa buhay nyo. Wala kayong pakialam sa tubig nyo, wala kayong pakialam sa kuryente nyo. Hukayin nyo na hukayin ang Luzon. Hukayin nyo na hukayin, mabutas siya ang Luzon, wala kayong pakialam sa inyo. Masaya ang Visayas at Mindanao. Republic of Visayas, Republic of Mindanao. Gusto nyo pumunta tayo sa ganyan? Ipipilit ninyo?
Maraming Pilipinong nagugutom, maraming Pilipino ang nagrereklamo, baba natin yun ng paksilika. Ay, nako. And the US government, kung ganyan kayo, kasi interest nyo lang ang inaano ninyo, wala. Mawala ang Pilipinas sa pagiging alay ninyo. Ngayon, ang naratibo ninyo, kung sino yung kampi sa China, yung pro-China kuno, mga kalaban. Kalaban ng gobyerno, kalaban ng matitinong tao, mga ulul. Nasa konstitusyon natin, friends to all, enemy to none. Mga ungas tayo. War is not an instrument of foreign policy. Iwasan ang gera. Tapos ano ginagawa ninyo? Gusto nyo makipag-away, gusto nyo yung taong bayan, galit sa China. Tapos ang inaano nyo narrative, ayan na. Yayabang, hindi nyo naman kayang tayuan yung mga mangingisda natin na hinaharang doon sa Scarborough. O panay forma lang tayo Tapos gusto nyo idamay ang taong bayan, mga reservists, pagka nagkagera, hindi nyo naman armasan. Hindi nyo naman turuan. Nagawa nyo anga-anga. Ang gagaling nyo kasi. Gagaling kayo. Panay mga bopol. Wala sa ano. Wala sa hulog Kaya, galit na galit ang langit sa atin. Galit na galit. Okay. I've said so much. Gusto ko 1 oras lang ako. Okay. Salamat sa mga nanonood. Thank you, Blue Lambanog. You're always there. Love you. Iba sa Blue Lambanog talaga. Celito Lumoya. Boss there. You live in China. You're pro-China. Ay, isa ka pa. Sino? Ako ba yon? Hindi ako pro-China. Galit nga ako sa China. Pero at the same time, hindi ko pwedeng ipairal yung galit ko sa China na walang katwiran na ang magalit ka doon sa leader nila pero doon sa tao, hindi. Ba't ako magalit sa tao nila? Ba't ako magalit? Kung kunyari galit ako sa China tapos noon yung taong bayan wala naman, ayaw naman ng gera with China. Ano, papairal ko gusto ko. Demokrasya tayo Ang problema dito, yung mga pro-America ay trained in America, in US, o US Ranger nga ako Nuclear Biochemical Defense o Warfare sa Amerika. Pathfinder, Amerika. Instructors Training, Amerika. Tapos ayoko yung ginagawa ng Amerika. Kasi bago mo pakinggan yung ibang bansa, China, US, Russia, etc., Australia, Canada, pakinggan mo Pilipinas. Yun ang isipin natin. Kaya ng Pilipinas ng paksilik ano? Yun lang, be nationalistic. Kung wala ang kagaya, kung tahimik na tayo, sige, bahala kayo. Bahala kayo sa Pilipinas. And tatawanan ko kayo balang araw. I told you so. Told you so. Buti nga may mga Pilipino na nag-iisip ng bansang Pilipinas. Kasi kung wala, tamukyo tayong lahat. Kung pera-pera lang ang tao, walang mangyari. Okay? May Daminda, happy Saturday, Sir Dal. Maraming salamat. Nixon, I hope the 4 of them enjoyed their bribe. Hindi, baka papatay ang mga yan. Yeah. Baka papatay din yung mga yan. Cesar Soberano, I hope papatay na administration. Sindikato nga ito. Hindi mo dapat pagkatiwalaan yung sindikato kahit babayaran ka ng pera. Alam mo ganon? Kasi mahalaga sa kanila yung testimonya. Yung magre-recant para hindi mo na ma-recant ulit, patayin ka. Kaya itong delikado itong sindikato na to. Kaya kayong 4 na nag-recant, kayong mga nasa Marines, no? Pag-isipan ninyo, ang kausap ninyo, demonyo. Magbabayad yan, pagka nakuha nyo yung pera, etc., walang kaso. Pagka ganyan na, nakising kayo, patayin kayo. Useless, di ba? Kaya, kasi hindi nyo na ma-recant yung recantment ninyo. So nagsalita kayo noong una, tapos nag-recant kayo, bulaanan ninyo yung sinabi nyo una, sinungaling tong 14 nakasama nyo, kayo ang tama, and then nagsalita kayo, tapos pinatay kayo. Ngayon ang palalabasin nila, naratibo, ang nagpapatay, itong 14. Itong mga DDS ang nagpapatay.
Kaya, tangina, kayong mga bendalo nga pala, no? You can bend the law if you want to, for as long as you want to. Tangina ninyo, bend the law kayo. Pero mind you, kami, we the sovereign Filipino people who respect the Constitution as of now, we still respect the Constitution. Huwag niyo paabutin na kami, punitin namin yung Constitution. Putang ina nyo. Kasi binebendalo ninyo eh. Patunayan niyo sa amin that you follow the Constitution. Because pagka nakita namin na wala kayong respeto sa Constitution, either we enforce the Constitution by ourselves, by rising up against you, or kami mismo, pupunitin namin yung Constitution na yan. Mga putragis kayo. We will install the death penalty at papadagutin namin kayo lahat. Animal kayo. You can bend the law kung gusto ninyo. With so much pleasure na gawin nyo for as long as you want to. Pero, you violate the law, kami kalaban nyo. Kami kalaban nyo. And so far, right now, you are violating the law. You are violating, betraying the Filipino, the public trust. You're betraying the Filipino people. You're committing treason. Ang dami nyo kasalanan sa amin. Huwag nyo nang paabutin na bastusan tayo. Huwag nyo nang paabutin na wala kaming rerespetuhin sa inyo. Pasalamat nga kayo, ikaw, presidente ka eh. Bongbong, pasalamat ka eh. Nitingin pa sa'yo, presidente ka. Accorded the proper treatment, the respect, pag umikot ang gulong, you do not kill the president. You protect the president. Yan ang sa akin. Huwag niyong sasaktan yan. Papa-hair follicle natin yan at saka papa-DNA natin yan. Huwag ninyong gagalawin ng presidente na si Bongbong. Gusto ko kasi pagka tayo umikot ang gulong, gusto ko pa-hair follicle yan, pa-DNA yan. Gusto ko makilala ng buong mundo. Kung gago ba yan, drug addict ba talaga yan? Yun ang sa akin. I want it written in our history na kaya ang tao tumayo, bangag nga eh. Tapos, teke pa. Tarantadong yan. Kaya, wag niyong papatayin yan. Wag niyong sasaktan yan. Pananagutin natin. Pananagutin. At lahat ng kasama niyan, pananagutin natin. Walang papatay. Gusto niyo bambuhin. Gusto niyo lumaban. Bambuhin niyo. Pero wag niyong papatayin. You do not deprive the Filipino people the pleasure na the hunger for reckoning. Huwag niyong sasaktan, huwag niyong papatayin. Because it is the right of every Filipino and their offspring. Panagutin niyo mga yan. Huwag niyong patayin. Magkaroon tayo ng death penalty, yes. Daanin natin sa mga korte natin. Panagutin natin. I-implement natin yung constitution natin or yung bago nating constitution. Whatever applies. And I don't give a shit dyan sa mga magnanakaw na yan. Mga animal yan. At kayong mga Pilipino na hindi alam kung saan kayo lalagay, sorry na lang sa inyo. Hindi biro-biro yung nangyayari ngayon sa atin. Extraordinary times tayo. We are in uncharted waters. We are in dangerous seas. Na delikado tayo talaga. At kailangan talaga ibuwis ninyo ang oras ninyo, yung resources ninyo, yung buhay ninyo, ibuwis ninyo. Kung gusto niyo baguhin itong Pilipinas. Otherwise, walang mangyayari. Kita nyo, tumayo yung 18. Wala, pinabayaan ang taong bayan. Pinabayaan. Bahala kayo. Ganon. Yan yung nangyari kasi walang katapusan. Walang endgame. Yan. Ayan, nag-recant yung 4. Yun yung desisyon nila eh. Sisisihin nyo, sasabihin nyo, walang niya kayo. May hangganan yung kanilang sakripisyo. At least sila nagsakripisyo, kayo. Kaya nga walang sisihan eh. Ang dapat dito, endgame. Endgame. Sorry. Nixon, I hope the four of them, blah, 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 blah. Happy Saturday. Haba. Ismael Castro, Republic of BBM and cronies. The Republic of Paxilica. Against Madam Sara and the Filipino people. Daming troll, kita nyo? We salute you, Sir Gamora. Maraming salamat, Gamora. Maraming salamat sa suporta. Romeo Bernal, Hazel Aquino, is already chaotic. Bending the law is the trend these days, sir.
with what's happening in the government. May hangganan yan. Good day, sir. God bless you, Marcel. Thank you, Gamora. Sin, the pact with the devil made by 4 Marines. Alam mo, sa totoo lang, ang feeling ko nga na ano sila na they felt alone. They felt boxed in. They grabbed the opportunity to survive, for survival. Yung mga handler, yung mga handler, sino man kayo, it shows na may kulang din di ba? Aminin, may kulang. Kasi the moment na nilabas niyo yung mga Marines na yan, dapat kasama ninyo talaga yan. Dapat cohesive yung Kasi alam nyo, dapat, inaisip nyo, gaya na nangyari kay Gutesa, nag-recant. May given na nga So, pagka hindi ka mag-recant, kikidnapin ka, itatago ka, gugulpihin ka. Ngayon, ano yung nangyari doon sa mga tao ni Ko? So, ngayon, nilabas yung 18. Tapos sinasabi nyo, meron pang 12 na lalabas. Kaya, dapat, nag-advance thinking na gano'n ang gagawin ng demonyong gobyerno, ng mga sindikato. Kasi tinatago nga. Hindi Bongbong Marcos, anong ginagawa mo? Akala ko ba, imbestigahan? Bakit yan? Ano ba? Sino ba nagbabayad? Kaya nga, ano ba yung mga handler? Bakit hindi Kaya nga sa akin, ang suggestion ko na lang, magtayo kayo korte. Lahat ng mga lawyer na willing, korte, walang uwian na. Tapos doon, upuan and then ilitaw lahat ng ebidensya. With all the picture, video, lahat-lahat. Lahat ng vlogger punta doon. Kutal, may mga rally kayo, may mga stage pa, mga ganon. May pera naman kayo May suporta naman kayo. Ganon ang gawin nyo. Para may endgame. Kung walang ganyan, kaduda-duda tuloy. Ano ba gusto nating mangyari? Kaduda-duda tuloy. Kaya ayoko sumami. Kaduda-duda kasi. Yun yung Ano ba, endgame? Ngayon, sinasapala rin yung pangalan itong mga tao. Yan, nag-recant yung 4. Paano na? Mumurahin nyo. Ilagay nyo yung sarili nyo sa sapatos nila. Nagtatago ka, may pamilya ka. Hindi pare-parehas tayo. Yung iba sa atin, stability under pressure. Yung iba sa atin, pinapatay na, may tama na, okay lang. Hiniwa yung daliri, okay lang. Di ba? Namamatay na kaliwa kanan mo, tatawa na, putang sinabi na nga sa'yo, tatamaan ka, ayaw tigas ng ulo mo okay lang. Stability under panic. Yung iba, makakita lang ng dugo, wala na. Mahagingan ng bala, wala na. Yung ganun iba-iba tayo. May kanya-kanya tayong hangganan. At lalo na sa pera, may kanya-kanya tayo. Iba bibigay ng 1M buti nga umabot to ng 25. Kahon. Kaya nga may presyuhan yung iba nga, ang presyo, 1 billion yung iba, 250 million. Nyo, 250 million, lower house. Dito sa Senado. Kaya nga, sa kaya? Sa mga korte, magkano kaya? Sa, yung mga ibang ahensya. Kaya nga, may presyo. Ang tanong lang talaga, sino dyan talaga yung matibay na hindi mabibili? Pero the assumption should be, the assumption should be, baka puntiryahin yan ng offer. Dapat ganun Kaya dapat meron ng, ewan ko. Basta ang punto, ngayon, given na, 4 ng recant. So ngayon, ang ingatan nyo, yung 14 natitira. At yung 12. Yung 12 nga, di ba, may nabili na ron. Kaya hindi lumabas yung 12. Meron ba doon din na paano? Kasi, merong mali doon sa unang-unang Club Filipino activity. Dapat, I don't know, ako lang naman to, for me kasi ang iniisip ko, sana tinuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na para assemble kayo ng mga magagaling na lawyer and then gawin yung parang judge type nga ba na
Pwede nilang tanungin. Prosecution kunyari si Baligod at saka kung sino pa. Tatanungin bawat witness isa. Present to the witness stand. Boom. Ano yung alam mo dito? Ano yung ganyan-ganyan? Tapos may magpapapel na counter. Are you sure? Tama yung sinasabi mo? Yan. Kukwestiyonin. May dalawang lawyer, isang prosecution, no, isang defense. Yung tatayong defense, kung sino man yan, di kami magagalit. Kasi alam namin, ano siya, role niya is depensahan ang mga tao na sinasabi. Presidente down the line. Presidente, Tamba, Siko, lahat ba? Congressmen, senators, at saka mga civilian ba na involved? Depensahan ninyo. At may option itong mga involved. Magpadala kay lawyer nyo. Para questionin. Pagkakataon nyo yan. Kasi ayaw dinigin sa Senado eh. O ayaw, wala. Wala sa mga batas na, sa mga korte natin. O the People's Court na lang. Kasi gusto namin malaman yung katotohanan. Sino ba masunod dito? Tayo namin nung ginagastos niyo yung pera namin kung saan-saan. Binibili nyo itong mga testimonyo ng mga tao. Isa one setting, ganyan, wala nang uwian, tuloy-tuloy. We will convene, hanap kayo ng lugar. Walang uwian, bantayan ng taong bayan. Pagka napalitaw, and then may verdict. May verdict ba? Anong verdict? I-terminate o tanggali sa pwesto. Sino mag-implement? Taong bayan. O sino nga ka? Aanga ba Armed Forces? Aanga yung PNP? Anong gagawin ninyo? Pinapairal ng taong bayan yung konstitusyon. Pinapairal yung karapatan ng taong bayan. Tinatarantado yung natin, konstitusyon eh. Ewan ko, suggestion ko lang yan. Weekend na weekend, init na naman ang ulo ko. Ay, nako. Good PM Cap, Dado, can fight the government syndicate fairly. Yun nga eh. Ba't lalaban tayo ng kaparehas? Hindi. Dapat dyan unpredictable. Dapat dyan kung sila ganyan, walang libro. O di walang libro tayo. Sinusunod nila yung libro. Kung nila tayo sumunod sa libro, hindi pwede. Gago pala kayo eh. Lahat ng kapangyarihan ninyo galing sa taong bayan. Mga ungas kayo. And we will continue to be like this hanggang sa 2028. And then magulat kayo, 2028, wala. Extended na Marcos, wala. Bago na yung konstitusyon, wala na. Yung mga leader, wala na. Kulong lahat yan. And then yung Inday Sara ninyo, na inaasahan, wala rin. Impeach yan. Wala. Sisirain yung mga Duterte. Saan ang taong bayan? Nasaan yung katotohanan? Nasaan na yung tama? Panay pera-pere.